Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag kita with evidence. Ako, grabe naman ito si Teo Moreno, kabibig. Na-booking si Senator Risa Hontiveros na gumamit ng ChatGPT. Hala ka. Tama kaya ito, no? Nakita ko lang sa post ni Teo Moreno ba at pinag-usapan ito ngayon. I don't know kung kagabi or ngayon lang, kasi ang nangyari, share ko sa inyo ha, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko lang ito. Wala namang masama na gumamit ng ChatGPT. Pero shock lang tayo ba na may mga staff naman si Senator Risa Hontiveros na pwedeng tumulong sa kanya. Pero ChatGPT talaga? Chat lang ako ba? Grabe, ito ha, si Teo Moreno, ito nag-post ha. Sige, basahin natin ha. Okay, ito si Mr. Teo Moreno. Ito pala nangyari. O, yan o. Kay Teo Moreno yan ha, basahin ko. Hindi po kami pinalaya sa Senate session kahapon. However, nilapitan ako ng isang security officer ng Senate at tinanong kung sino daw na senador ang nag-invite sa akin. Oh, hindi ako sumagot. Instead, I asked him, who's asking? Sabi niya, Senator Risa Hontiveros daw. This happened after I posted her photo and corrected her regarding the case she cited. Yung case na binanggit niya was actually a decision made by Supreme Court Division, which was later overturned by Supreme Court in Bank. Diba? If you still remember, nagkasagutan si Senator Marcoleta at si Risa Hontiveros. Tapos, si Risa Hontiveros naman ay nagbigay ng example na yung unanimous decision ng Supreme Court ay na-reversed. Tapos si Senator Marcoleta nagtanong, ano ba yan, division or en banc? So nag-search dayon si Teo Moreno at nalaman na Teo Moreno na it was actually decision made by Supreme Court Division. Later on, overturned by Supreme Court en banc. Curious ako kung saan niya nakuha yung info. When I searched, ChatGPT pala ang source niya. Whoa. So I asked the officer, why is she asking who invited me? Sabi niya, my concern daw na I was taking photos of her stuff which I wasn't doing at all. Bakit naman? Well, bawal lang talaga picture ang mga staff niya. Di ba? For personal reason din. To clear things up, I even showed him my phone gallery and asked, bawal ba yan? He replied, hindi naman sir. Then walk away. After that, I checked Risa's page. Black na ako. Grabe no, ang sensitive nila. Or maybe, nahihiya dahil na-booking na si ChatGPT lang pala ang pinanggalingan ng legal argument niya. Yan ang kwentong Senado ko kahapon. Yan, si Teo Moreno, oh. Ito pala yun. Ito yun, oh. Ito pala. Ito pala yung sinabi niya sa League of the Cities of the Philippines versus Comelec. Oh, initially decided en banc in November 2008. The court struck down City Hall law for wedding. Ito pala yun. Wikipedia. Ito pala yung sinasabi ni Teo Moreno na ChatGPT. Read more here. Ito na. Ito pa. Basahin pa natin yung ibang gusto pabasa ni Teo. Ito pala yung sagot niya. Senator Risa Hontiveros, in the League of the Cities versus Comelec, the initial ruling was issued by Supreme Court Division, and reversal came later after the Supreme Court en banc. However, in the case of Vice President Inday Sara Duterte's impeachment, the decision was made unanimously by the Supreme Court en banc, the highest and most authoritative body within the judiciary. So yun pala ang magkaiba. Yung una, yung binanggit ni Risa Hontiveros is court division. Kaya nga, natanong siya ni Marcoleta, ano ba yan? Court division or en banc? Magkaiba pala yon sa desisyon kay VP Sara na sa Supreme Court en banc pa.
If the court were to reverse the unanimous in-bank ruling, it would not only be unprecedented, but could also raise serious questions about the credibility and stability of the Supreme Court's decision. P.S. Feel free to correct me, but this is what I remember when I was reading this case before. I might be wrong, but I'm open for corrections here. So ito pala yung mangyari kabibig. Ito pala yun. Oh. Ito ang base... ChatGPT, sabi ni Tio Moreno. Baka tama siya, sabi ni Tio Moreno. Grabe talaga si Tio, no? Di kasi pwede mag-MR pag unanimous unless may higher court pa sa Supreme Court. Unanimous kasi meaning no room for any other opinion, not even a dissenting one. It was not unanimous decision, so there is really possibility of reversal of an en banc decision, sabi ng mga netizens. So, nalaman ni Tio Moreno na ChatGPT ang sabi ni ito ata ang basis ni Senator Risa Hontiveros. Ito yung sabi ng ChatGPT. Baka tama siya. Diba? Yun ang sabi ni Tio Moreno. Baka nag-ChatGPT si Risa Hontiveros. Pero, well, yun ang paniniwala. Posible na nag-ChatGPT siya. Diba? Uy, grabe naman si Tio. No? Pero okay lang naman. Wala namang masama sa ChatGPT. If ChatGPT can give you access and possible answers na pwedeng tutulong sa iyo, why not, di ba? Di ba mga kabibig? Wala nang problema doon. Di ba? Pero magtataka lang tayo na sa dami-daming mga personnel ni Risa Hontiveros, ChatGPT sila humingi ng tulong. Baka hindi na kaya si Marcoleta or baka para talaga mapatunayan nila na meron talagang desisyon ng Korte Suprema unanimously tapos ni-reverse nila. So baka ito ang nakita nila at akala nila na si Marcoleta ay hindi pa magtanong ng more questions about that. Marcoleta naman, alam niyo naman na litigation lawyer at alam niya. Di ba? So kaya tinanong sila kung decision ba ng Supreme Court Division or en banc. So doon, parang na-mix up na sila kasi hindi na naintindihan at parang sinasabi ni Risa Hontiveros, yun. Di ba mga kabibig? So, yun mga kabibig, ang kwento ni Tio Moreno na nangyari. Di ba? Nakakatawa, no? Pero grabe talaga yung tawag ito, yung sagutan ni na Risa Hontiveros at ni Marcoleta. Doon talaga malalaman mo na, uy, ano nangyari, uy? Para yatang, uy, nagkagulo sila, uy. Parang walang alam ang isa, uy. Yun ang sabi ng mga netizens. So, kabibig, ano ang iyong reaction dito na di umano'y, sabi ni Mr. Tio Moreno na posible, ang source ni Risa Hontiveros sa kanyang pagdebate ni Marcoleta ay galing sa ChatGPT. Again ha, walang masama kung galing sa ChatGPT. Pero ang sabi ng mga netizen, may mga personal naman siya. Bakit? Wala bang alam yung mga personal nila? Hindi ko rin alam, pero wala namang masama kung mag-ChatGPT. Di ba? Wala namang problema doon. Di ba mga kabibig? So, ito pa ang mga komento ng mga netizen hinggil dito ha. Basahin natin, babe. Yan kasi ang instruction ng coach niya na wala ding alam. Kachat niya lang yung upgrade from index card para real-time coaching. Grabe naman to. Hontiveros is just a spokesperson for the one sending her messages. In fairness to Madam Risa, she is improving her improvisation skills from index to cellphone. Uy, grabe naman kayo. Nakuratan si Senator Risa Hontiveros sa dihang nag-ask si Marcoleta og additional required facts and grounds for reversal of the Supreme Court decision. Of course, sino bang hindi ma-shock sa next question ni Marcoleta? And knowing Marcoleta na hindi kanya titigilan as long as hindi mo maintindihan yung mga sinasabi mo. Ito pa. Best in GPT. Uy, is this the group chat? Ay, grabe naman siya. Grabe ang mga netizen, no, kung makita nila ba kung ano ang ginagawa ni Risa Hontiveros. Ito, Supreme Court is supreme, the Constitution says, period. Pag ang en banc na decision malabo pa sa sabaw ng pusit na iyan, kay ma-reverse.
Tingnan yung may script niya na nasa CP niya. Meron daw si Risa sa CP. May picture ha. Grabe ang mga netizen ha. Ipakita ko sa inyo ha. Hindi naman ito, ano na ako ba na, so, yun mga kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Ano ang inyong reaction na galing sa ChatGPT? Ako, for me, walang problema doon. As long as she knows the answer, she can expound the answer, she can deliberately answer the questions. What's the matter with that? As long as you learn something from it, di ba? So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Grabe si Tio Moreno, no? As in, na-booking talaga niya. Ikaw ba naman si Tio Moreno, di ba? So si Tio Moreno gumagamit ng ChatGPT, posible, chinek niya, di ba? So iba din ang mga taong ito. Believe din ako kay Tio Moreno, di ba? Tio Moreno, di ba? Si Tio Moreno, isa itong sa mga kinasuhan ni Risa Hontiveros sa NBI ba or sa DOJ tungkol kay alias Rene? Nakabibi. Ay, nako. Maghintay tayo sa mga latest updates. Bye everyone. See you next time.